po! Welcome back sa Finding Hope with Ami. Kapatid, nasubukan mo na bang humingi sa Panginoon? Binigyan niya ba hinihingi mo? May hinahanap ka ba? Nakita mo ba? Kumatok ka na ba sa Kanya? Pinagbuksan ka ba? Pag-usapan natin ngayon ang isa sa mga libu-libong pangako ng Panginoon na matatagpuan sa Matthew chapter 7 verses 7 to 11. Sabi dito, dapat daw tayo ay humingi, humanap at kumatok. Basahin natin. Sa verse 7, humingi kayo sa Diyos at bibigyan kayo. Hanapin ninyo sa Kanya ang hinahanap ninyo at makikita ninyo. Kumatok kayo sa Kanya at pagbubuksan kayo. Verse 8, sapagkat ang lahat ng humihingi ay nakakatanggap, ang naghahanap ay nakakakita, at ang kumakatok ay pinagbubuksan. Verse 9, kayong mga magulang, kung ang anak ninyo ay humingi ng tinapay, bibigyan niyo ba siya ng bato? Verse 10, at kung siya ay humingi ng isda, bibigyan niyo ba siya ng ahas? Verse 11, kung kayong masasama ay marunong magbigay ng mabubuting bagay sa inyong mga anak, gaano pa kaya ang inyong amang nasa langit? Ibibigay niya ang mabubuting bagay sa mga humihingi sa Kanya. O di ba? Ang sabi dito, mabubuting bagay lang ang ibibigay ng Diyos. Kanino? Doon daw sa mga humihingi sa Kanya. O kapatid, baka naman sabihin mo, kasi may kakilala ako dati, sabi ba naman niya, ay naku ako, hindi na ako humihingi sa Diyos. Nakakahiya naman, lahat hihingin mo sa Diyos. Alam nyo, nakakahiya talaga kung magdadasal ka lang kasi may hinihingi ka. Diba? Para bang sa magulang, lalapit ka lang kapag may kailangan ka. Nakakahiya talaga yon. Pero kung lagi ka naman nandyan, o nag-hello ka, o nagpe-pray ka kay Lord, sa magulang mo, kumusta po kayo, ganyan, hindi naman nakakaya pag may kailangan ka. Diba? At saka ang sabi dito ni Lord, diba? Siya na nagsabi, humingi kayo para kayo ay makatanggap. Sabi din sa aklat ng James 4:2, hindi ninyo nakakamtan ang mga ninanais ninyo dahil hindi kayo humihingi sa Diyos. Ayun pala, hindi natin nakukuha yung mga gusto natin kasi hindi tayo humihingi. Minsan kasi ma-pride tayo. O baka naman sabihin mo, ay Miss Ami, ako marami na ako hiningi sa Diyos, pero hindi naman niya binibigay ko kung hinihingi ko. Ay basahin natin yung susunod na verse sa James 4, verse 3. Ayan. At kung humihingi naman kayo, wala kayo natatanggap dahil humihingi kayo ng may masamang motibo para mapagbigyan ang sarili ninyong kasiyahan. Ayun naman pala. Hindi natin natatanggap yung mga hinihingi natin, yung mga pinagpipray natin. Kasi meron tayong masamang motibo. Meron tayong pansariling gusto lang. Alam niyo, may naalala ko dati may kakilala ko. Nagpe-pray siya kay Lord kasi gusto niya yung mahal niya sa buhay, maging sila na. Kaso, yung mahal niya naman na tao na yun, may asawa. Paano yun talagang hindi sasagutin ang prayer natin pag gano'n? O nagpe-pray tayo nang humingi tayo ng pera, tas ang Biblia naman natin, hindi makakabuti sa atin. Balikan natin yung nakasulat sa Matthew 7, yung kagustuhan ng mga magulang na mabigyan ng mabubuting bagay ang kanilang mga anak. Na kahit ang magulang ay makasalanan, hindi perpekto. Sabi nga doon, masasama daw Kahit na yung masasamang mga magulang, gusto pa rin mabigyan ng the best ang kanilang mga anak. Ano pa kaya ang ating amang Diyos sa langit na perpekto, mapagmahal, holy? Anong hindi niya ibibigay? Alam niyo po, nung yung anak ko nag-aral sa New Zealand, nakapag-asawa siya doon. Nagkaroon siya ng 2 anak. Pag pumupunta kami doon ng asawa ko, mga 2 months kami sa kanya. Naiiyak ako. Tapos, pagdating doon, syempre dahil mahal ko siya, ayusin ko yung bahay niya.
maglilinis ako, i-organize ko, yung kwarto ng mga apo ko, aayusin ko, yung mga damit, maglalaba ko, magluluto ako, magugas ako ng pinggan, papakainin ko yung mga bata, yung lahat ginagawa ko. Yung bang, hindi, minsan yung para kang kasambahay, ganyan. Pero isang araw sabi ko sa sarili ko, bakit ganun, Lord? Araw-araw kong ginagawa yun. Bakit ganun? Ginagawa ko to, pero parang hindi ako napapagod. And at the same time, yung parang masaya ako, may kagalakan sa puso ko. Masaya akong ginagawang pinagsisilbihan ko yung anak ko. Nagtanong talaga ako sa Panginoon na gano'n. Tapos, biglang may pumasok sa isip ko. Alam ko si Lord yun eh. Sabi niya, kita mo na anak, kung ikaw, wala kang hindi gagawin para sa anak mo, lahat gagawin mo para sa kanya, ano pa kaya ako sa inyong mga anak ko? Sa inyong mga anak ko na minamahal ko? Sabi ko, oo nga Lord, ano? Sabi ko, oo nga. Biglang na-imagine ko kung anong klase yung pagmamahal. Yung ako gagawin ko ang lahat para sa anak ko, sa mga apo ko. Ano pa kaya kung si Lord yun? Mas higit pa. Eh kung yung anak niya nga, di ba? Binigay niya, kaisa-isang anak niya, bugtong na anak niya, si Hesus Kristo, binigay niya para tayong lahat hindi mapahamak, para tayong lahat magkaroon ng kaligtasan. Ano pa yung hindi niya ibibigay? Mga kapatid, lalo na doon sa mga magulang na katulad ko, di ba lahat tayo, yung gusto natin ibigay lahat ng pangangailangan ng mga anak natin. At gusto natin, hindi lang yung basta mabigyan sila. Gusto natin yung the best ang ibibigay natin sa kanila. Pagkatapos, pag may problema sila, gusto natin ayusin lahat ng problema nila. Gusto natin maging masaya sila, komportable sila, maging ma-enjoy nila ang buhay. Kaya lang, tayo mga magulang dito sa lupa, limitado tayo eh. Limitado ang sources natin. Magkukulang at magkukulang pa rin tayo. At kahit ano pa ang gusto natin gawin para maging maligaya ang mga anak natin, hindi natin alam ang lahat ng dapat gawin. May limitasyon pa rin tayo. May limitasyon ang kaalaman natin. Pero ang Diyos natin na gumawa ng langit, gumawa ng lupa, may-ari ng lahat dito sa mundo. Ano ang hindi niya kayang ibigay sa iyo, kapatid? Ang Diyos natin na nakakaalam ng lahat. Anong problema mo ang hindi niya kayang solbahin? Nakikita niya nakaraan, ang ngayon, ang bukas. Nakikita niya lahat na nangyayari dito sa mundo. Kaya alam niya kung anong makakabuti para sa iyo. Siya ang Diyos na walang imposible. Walang imposible sa Panginoon natin. Siya ang Diyos na tapat. Siya ang Diyos na nagmamahal sa iyo, hindi nagbabago magpakailanman. Ang hiling lang niya, sabi dito, pag may kailangan ka sa Kanya, humingi ka. Sa Kanya ka humingi. Sa Kanya ka lumapit. Hindi sa ibang tao. Sa Kanya muna. Sa Diyos muna. Sigurado, basta't galing sa puso mo, taimtim ka nagdadasal sa paghingi ng kailangan mo sa Kanya, at yung pangangailangan mong yon, makabubuti sa'yo, walang pansariling motibo, hindi makakasama sa'yo, sigurado, ibibigay niya. Pangalawa, gusto rin ni Lord na kung anuman ang hinahanap mo, sa Kanya mo hanapin. Ano hinahanap mo, kapatid? Naghahanap ka ba ng kaligayahan? Naghahanap ka ng kapayapaan? Ng peace? Naghahanap ka ng kagalingan? Naghahanap ka ng asawa? Naghahanap ka ng provision sa lahat ng pangangailangan mo? May mga tao, kung minsan hinahanap daw nila yung sarili nila. Hindi daw nila alam, hindi nila makita. Alam mo, kapatid, mas maganda. Hanapin mo muna ang Panginoon. At makikita mo ang hinahanap mo pag siya muna ang hinanap mo. Pangatlo, alam mo, si Lord, hindi nagkakandado ng pintuan.
laging bukas. Ang mga palad niya, ang arms niya, open arms siya, ganyan, naghihintay lang palagi. Kung meron kang gustong sabihin sa kanya, meron kang gustong isumbong, kung nagagalit ka, kung naiinis ka, kung gusto mong maiyak, gusto mong sumigaw, lahat yan, sama ng loob mo, galit mo, sabihin mo lahat sa kanya yan. Yung huwag ka na mag-edit sa kanya, tanggap ka niya eh. Alam niya kung ano yung nasa isip mo. Alam niya kung ano yung nasa puso mo. Hindi natin kailangan magpakyut kay Lord. Hindi natin kailangan himay-himayin kung ano yung sasabihin natin. Kung ano man tayo, tanggap niya. Kaya sa kanya ka magwala, sa kanya ka sumigaw. Alam mo, kaya niya yan. At pagkatapos mong ilabas lahat ng sama ng loob mo sa kanya, makikita mo, i-comfort ka niya, ipaghiheli ka niya, gagaan ang pakiramdam mo. Desisyon mo na yan, kapatid. Hihingi ka ba sa Panginoon? Hahanapin mo ba siya? Kakatukin mo ba siya? Basta siya, naghihintay lang palagi sa'yo. At kung gusto mong umpisahan ang paghingi sa Panginoon, ang paghanap sa Kanya, ang pagkatok sa Kanya, mas maganda kung meron tayong personal na relasyon kay Lord Jesus Christ. Kasi sabi ni Lord sa John 14:6, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makakarating sa Ama kung hindi sa pamamagitan ko. Si Lord Jesus ang pinadala ng Diyos Ama para tayong lahat ay ma-reconcile sa Kanya. Pag tinanggap natin si Lord Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas, ituturing na tayong anak ng ating Diyos Ama. At iiwanan niya ang banal na spirito sa atin, kasama natin palagi. Binigyan niya tayo ng free will. Hindi siya basta-basta manghihimasok sa buhay natin. Kung hindi natin siya iimbitahin, kung hindi natin siya papapasukin sa buhay natin, sa puso natin. Ang totoo nga niyan, siya palagi ang kumakatok sa puso natin para noon matulungan niya tayo. Kung gusto mo, kapatid, halika. Imbitahan natin ang Panginoong Jesus na pumasok sa buhay mo. Siya na ang gawin mong Panginoon at tagapagligtas mo. Gagabayan kita sa panalangin. Sundan mo lang ako. Jesus, maraming salamat at inalay mo ang buhay mo para sa aking kaligtasan. Tinatanggap ko ang regalo mong buhay na walang hanggan. Salamat dahil bumaba ka dito sa lupa para sa aking kaligtasan. Iniimbitahan kita, Jesus, na pumasok sa puso ko. Ikaw na ang manguna sa buhay ko. Patawarin mo ko sa lahat ng mga kasalanan ko. Ikaw na ang maging Panginoon ko. Salamat sa pangako mo na hindi mo ko iiwan magpakailanman at hindi mo ako pababayaan. Maraming salamat dahil pwede kong humingi sa iyo kung ano pangangailangan ko. Maraming salamat dahil pwede kitang hanapin at pwede ko ring hanapin sa iyo lahat ng mga hinahanap ko. Maraming salamat dahil kahit na nung oras hindi ka natutulog, pwede kitang katukin. Laging open ang linya mo para sa akin. Maraming salamat sa pagmamahal mo. Maraming salamat sa kaligtasan. Naniniwala ako. Nasasamahan mo ako palagi. Mararamdaman ko ang pagmamahal mo. Sa iyong pangalan, Panginoong Jesus. Ito ang aking dalangin. Amen. Kumusta? Pinag-pray mo ba yung kapatid? Sumunod ka ba sa akin? Kung nag-pray ka nun, asahan mo, meron ka ng personal na relasyon sa Diyos, pwede ka nang humingi sa Kanya, pwede mo nang hanapin ang hinahanap mo sa Kanya, pwede kang kumatok sa Kanya anytime. Hindi ka niya bibiguin. Naghihintay lang siya sa'yo. Okay? God bless po. Bye!